So ito po mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao Province of China ni Digong, ang Davao City. Ngayon mga kababayan, merong isang abogado na nag-ahain ng disqualification case laban sa mga tulpo na ipa-disqualified nga daw ito dahil sa sinasabi nilang political dynasty na kung saan ang mga tulpo daw ay halos magkapatid, pamangkin, bayaw, ay halos nasa politics na lahat. No? Ito, tatlong magkakapatid, asawa, anak. So, apat pala na magkakapatid ay nasa politiko na lahat. So, merong naghain nga ng disqualification case laban sa magkapatid na tulpo. So, ano kaya ang tugon dito? According dito sa balita at nakalap natin na tawag dito sa screen na COMELEC to decide Tulfo DQ case in 15 to 20 days lang. The Commission on Election will make its decision in 15 to 20 days on the petition to disqualify 5 members of the Tulfo family from running in the 2025 midterm election. The COMELEC announced on Tuesday the petition filed on Monday seek to bar Representative Erwin Tulfo, Jocelyn Tulfo, Ralph Wendell Tulfo, as well as Wanda Tulfo Tio and Bin Tulfo for running in the May 2025 election. So, ngayon mga kababayan, yun nga ang nangyayari. So, ito, meron ako ipapanood sa inyong balita or ipaparinig. No? So, pakinggan na lang po natin kung ano ang kabuuhan ng balita. So, ito po. Sinagot ng magkapatid na Erwin at Ben Tulfo ang inihaing disqualification case laban sa kanila at tatlo pang mga Tulfo. Hindi raw totoo na bobo sila ng political dynasty. Nasa frontline na balitang yan, si Marcel Halili. Sa Cuneta Astrodome sa Pasay, nagsagawa ng campaign rally ang mga pambato ng administrasyon ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Kumpleto ang 12 kandidato sa pagkasenador. Pero bago yan, nag-press con ang ilan sa kanila at isa-isang sinagot ang mga issue. Partikular na ang inihaing disqualification case laban kay ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo at sa apat pang Tulfo na tumatakbo sa Bilang Pilipino 2025. Kabilang dyan ang mga kapatid niya si Ben na tumatakbo ring senador at si dating Tourism Secretary Wanda Teo. Gayon din ang sister-in-law niyang si Congresswoman Jocelyn Pua Tulfo na parehong nominee sa mga party list groups. Kasama din sa pinapa-disqualify si Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo na muling tumatakbo sa Kongreso. Base sa disqualification case na isinampa ng isang Virgilio Garcia, dapat i-disqualify ang 5 tumatakbong Tulfo dahil kapag nanalo silang lahat, maituturing itong political dynasty na paglabag daw sa ating konstitusyon. Actually, mga kababayan, para sa akin, ito din, sabi ko nga sa inyo sa mga nakaraang live natin, na ito ang isa sa pinakamalaking problema sa ating bansa na kung saan yun yung sinasabing political dynasty. Ngayon mga kababayan, kung meron man lang na isang kongresista or senador o mambabatas na bumuo at gawing batas itong anti-dynasty law, ngunit kahit sino nga po na kongresista at senador na bubuo nitong tinatawag na batas na anti-dynasty law ay wala pong pipirma at hindi po ito ipapasa. Bakit? Kasi once na ipapasa ito, never na pong tumakbo ang mga kamag-anak nitong mga politician. At isa dito na hindi pipirma, malamang sa malamang congressman, senador, hindi talaga papayag sa mga ganitong batas na gagawin. Bakit? Kasi kung halimbawa ako, congressman, pag natapos ang termino ko, gusto kong pasundin yung anak ko, tapos ako tatakbo naman ako sa mababang posisyon. So hindi ka pwedeng makatakbo. Bakit? Kasi meron ng batas So ngayon, pag meron mang kongresista o senador na gagawa ng ganyang batas, wala, hindi talaga maipasa. Bukod sa anti-dynasty law, meron pang isa, yung anti-graft and corruption, na kapag nagkaso ka, nagkaroon ka ng kaso na pangungurakot, yung bibitay, yung death penalty sa mga magnanakaw na politician, hindi riyan maipasa. Bakit? Kasi mismong mga politician, hindi yan pipirma. Bakit? Sila kasi yung mauuna. Ito sa isa sa rason na sagot ni Representative Erwin Tulfo na sabi niya, wala pa naman daw pong batas na ginawa na anti-dynasty law, so tuloy ang kanilang pagtakbo. Pakinggan ninyo. Pero giit ni Congressman Erwin, nakasulat man sa saligang batas ang political dynasty, wala namang batas na nagpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin nito. Diba?
So ngayon mga kababayan, porkit wala pang batas, so patuloy muna sila. So pag may batas na, tsaka na sila aatras. So, oo nga naman. Di ba? So kumbaga, ako ayaw ko namang mangbash sa mga tulpo, pero may mga paninindigan sila eh. Sila yan eh. Magkaiba naman ang opinion ko at opinion nila. So para sa akin, kung nakitang mali, mag-adjust na. Hindi porkit wala sa batas, ay ipagpatuloy nyo pa rin. Pero kung wala namang problema kung magkaroon ka ng dynasty law or alimbawa, tawag dito yung mga political dynasty, kung mabuti naman ang gawain, kung wala naman tayong nakitang pangungurakot nitong mga magkakapatid na to, tuloy sila sa serbisyo. Bakit? Ngayon nyo lang nasisilip na ang mga tulpo halos magkakapatid tumakbo, pero hindi nyo nasisilip yung mga rebelya, hindi nyo nasisilip yung mga anak ni Estrada, diba? Hindi nyo nasisilip yung mga Binay at mga Cayetano. Ito dito minsan unfair eh. Hindi lang natin naririnig dito sa mga tulpo ang pangalanan nila yung ibang politisyan na halos mag-asawa, magkapatid, magkaanak din. Kasi tumatakbo nga sila sa politiko at ayaw nilang makasagasa ng kapwa nila politiko. Pero kung tayo ordinaryong Pilipino, no, na magsalita ay pwede. Bakit? Isa dito. Bakit mga tulpo lang ang nasisilip nitong nagpipetisyon na ipa-disqualified sila? Kumusta naman ang mga Binay? Kumusta naman ang mga Cayetano? Kumusta naman ang mga rebelya? Kumusta naman ang mga Estrada? 'Di ba? Kumusta naman ang mga Marcos? Magkakapatid din yan, may anak pa. So ngayon mga kababayan, para sa ating ordinaryong Pilipino, pwede tayo makapag-react. Pero yung mga tulpo, syempre, iniingatan nila yung pangalan lang na hindi sila makasagasa ng kapwa nila politician. Kaya nga sabi ko sa inyo, bago kayo mag-disqualified, make sure na, diba, lahatin nyo na hindi yung isang pamilya lang disqualified nyo. Kumusta naman yung Makati? Kumusta naman yung Pasay? Kumusta naman yung Manila? Kumusta naman yung San Juan? Kumusta naman yung Ilocos? Ba't Cavite? Mga rebelya? Kaya, di ba? So sabi nga dito ni Erwin Tulfo, hanggat wala sa batas, tuloy. Habang ko lamang po yun doon sa aking barbero kahapon. Siya po yung nakabasa sa social media. Siya po nagsabi na may nag-file daw. Dikit naman ni Ben Tulfo. Pabor ako sa anti-political dynasty. Para sa akin, hanggat walang malinaw na batas, enabling law, sino mag-i-implement yan? For now, I trust the wisdom of the Commission on Elections. Tama naman. Habang ang turismo party list ni Wanda Tulfo Teo, kinundi na ang disqualification case. Wala raw batas na nilalabag ang mga Tulfo sa pagtakbo nila sa magkakaibang posisyon. Paninira lang daw ito sa kanilang pamilya. Para naman kay incumbent Senator Raffy Tulfo. Kasi kung gusto ka ng tao, iboboto ka nila. Tama. Mga kaubayan, kung ayaw yung mga kapatid ko, please don't vote for them. Yes. Pero kung gusto niyo sila, dahil sa tingin niyo, pagsilbi sila ng maayos, then go ahead, kayo na mag-decide. Sa ngayon, Tama lang naman, di ba? Kung may nakita kayo na hindi magandang ginawa ng mga tulpo, di ba, boto. O may nakita naman kayo na kaya nilang gumawa ng mabuti, boto ninyo. Ganun lang naman, hanggat walang batas, walang karapatan na sino man na magpapatigil sa pagtakbo ng magkakapatid na tulfo. Ngunit, ito lang para sa atin, kung nakita nyo naman na ang mga tulpo hindi nila ginampanan ang kanilang trabaho, di wag kayo iboto. Diba? Halimbawa, nanalo sila ngayon. Sa sunod eleksyon, wag nyo silang iboto kung mga pulpul sila. Diba? Kung i-check, background check naman natin ang mga tulpo, wala naman tayong nakitang pagdanakaw. Wala din naman tayong nakitang pangungurakot. Maliban na lang sa issue nung kanilang kapatid na babae noon. No? Yun lang naman na issue pero hindi rin naman napatunayan, 'di ba? Wala namang nangyaring pangungurakot. At napatunayan lang malinis ang kanilang pangalan. So, malaya silang tumakbo, 'di ba? Bakit? Tulpo lang ba? Tulpo lang ba ang may ganyang political dynasty? Marami din pong mga politician diyan na halos magkakapatid, anak, apo, pinsan, bayaw, asawa, 'di ba? Nagtatakbuhan sa politika. So, hanggat walang batas na anti-political dynasty law, tuloy ang takbo ng mga tulpo. So, yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.